Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, paki-support naman ang aming mga video. Malaking tulong na para sa kanila or para sa amin lahat. Kaya guys, paki-like naman, paki-share or comment kung ano yung mga suggestion nyo para dito sa aming tatrabaho dito sa bukid, kung anong dapat namin gawin na advice para naman yung buhay namin maiba naman. So kasama ko ngayon si Jilmar. Minsan araw-araw kami nagkakasama, minsan hindi, kasi nga kapag malayo na yung trabaho nila, hindi na ako nakakasama, at saka yung asawa ko lang ang sumasama sa kanila. So guys, kapag malapit lang, ayan, sumasama kami dito at saka walang klase. Pero kapag may klase, kahit malapit lang, hindi ako nakakasama. Ayan yung kasama namin, kararating lang niya, kaya nagdesisyon siya na lang magluluto. Pero ang nagluluto talaga dito yung aking asawa at saka ako. So kami ang nag-aalaga sa kanila ng pagkain, nagluluto para relax sila kapag time na ng break time. So dito guys sa bukid, 5 PM nakakain na ng hapunan. Pagka 6 PM, 6:30, pinakamata 7 PM, kailangan tulog ka na. Kasi walang light, walang TV, walang signal, 'di ba? Boring. Alam niyo guys, may isa akong friend na, in short, mayam lang siya ngayon. Sabi niya sa akin, gusto daw niyang balikan yung panahon na nandoon pa sila sa bundok nakatira, tapos walang gadget, wala lahat. Sabi niya sa akin, alam mo ba, gusto ko kumain ng bukid na pagkain tulad ng yung puso daw ng saging, lalagyan ng isda na prito or bulad, tapos ginataan na langka, at saka native na lagyan ng papaya na hilaw. Alam mo ba, sabi niya sa akin, yan ang pinaka first class na pagkain namin noon. Sinabawan na native na manok, at saka yung langka na may gata, at saka yung puso. Napakasarap noon talaga yung puso ng saging. Gisa sa may bulad, at saka piniritong isda. Napakasarap talaga noon guys, napakabango din. Kapag may bisita kami noon, yun ang first class na inahanda namin. Puso na may bulad at saka langka. Yung biko at saka yung binignit, aywan ko anong tawag doon sa inyo. Napakasarap na talaga noon, yun ang dessert nung panahon. At saka yung buko na may orange biscuit at saka brown sugar, di ba yun noon nang tinitimpla lang? Pero ngayon guys, iba na, social na. Nestle cream, mga condensed, evap, di ba? Kung ano-ano pa dyan ang nilalagay. Tapos yun ang inahanda sa mga pagkainan ngayon, mga spaghetti, macaroni, salad, kung ano-ano pa. Kaya ang dami nang nagkakasakit ngayong panahon guys. Ingat-ingat lang tayo sa mga pagkain, dahil yung pagkain din ang kumakain sa sarili natin. Yung pagkain ang kinakain natin, pagkatapos yung pagkain naman ang kumakain sa katawan natin para mapadali lang yung buhay natin. Pansin nyo guys, kakonti lang ang tumatagal ngayon. Maabot lang ng 50, 40, may sakit na. Pero nung panahon talaga, napakatibay ng mga buto ng mga tao, sabi ng lola ko. Ay nako, ang sarap talaga dito manirahan kapag may farm ka, di ba? Napaka-relax ang buhay. Ako, hindi ko naman naranasan talaga na may lupa kami noon. Kahit sa mga magulang ko, hindi ko naranasan. Kasi yung papa ko noon, talaga yun, masipag siya, kung ano-ano na lang yung binibinta niya para mabuhay kami. Tapos minsan naman naglilibor din siya sa kupra, tapos kami naman nagtatrabaho din. So kaya ang hirap talaga ng buhay noon kapag hindi ka makakain, kapag wala kang trabaho noon. Ay nako, napakahirap talaga. Tapos yung bigas noon, napakabaho. Yung ibibigay sa'yo ng gobyerno, napakabaho, hindi talaga makain kahit anong hugas mo. Napakatigas, napakabaho. Kumakain na lang kami ng mais. Yun na lang kinain namin. Maano pa sa sikmura. Pero ngayon guys,
napakaswerte natin kasi gusto mong mag-abroad, makakapag-abroad ka, mag-OFW ka. Pag gusto mong manarabaho dito sa Pilipinas, may mga trabaho na malaki na rin yung sahod. Tulad ng gusto mong magkatulong, 10K na. Gusto mong mag-apply sa mga sari-sari store, malaki na yung per day. 500 yata ngayon ang minimum, 450, ganon. So, hindi pa kasali yung overtime dyan. Sa mga maliliit na tindahan, ngayon, tag 8K dito sa amin sa Bukid. 8K ang sahod sa mga tindera. So, napakaganda na talaga ng buhay ngayon kaysa noon. Alam niyo, sa Bukid, dito sa wala pang generation, sobrang nakaka-relax yung buhay. Kasi kontento na eh. Kung kontento ka na, kung anong meron ka, kung wala kang pambili ng ref, okay lang. Kung wala kang pambili ng TV, okay lang. Kung walang masarap na pagkain, okay lang. Kasi nasanay tayo na wala eh. Yung kagandahan lang dito sa Bukid, guys. Maaga yung tulog mo. Tapos, tuwing kakain na, sabay-sabay kayo ng pamilya nyo. Yung almusal, maaga rin. 5:30 nakakain na, ng kape. Nakakainom na ng kape. Tapos, pagka-almusal na, 5:45. Tapos, tanghalian, 12, hapunan, 5. Tapos matutulog ka, tapos maaga kang maggising, 4 AM. Ang sarap talaga ng pakiramdam, guys. So, pag mata mo, nagpapakain ka ng mga manok, kung ano-anong mga hayop, tapos pupunta ka sa garden. Di ba, ang sarap talaga dito sa probinsya manirahan. Tapos yung asawa mo, bahay lang, trabaho. Di ba, kahit papaano, simple lang yung buhay. Hindi problematic. Doon nga, siyempre, kanya-kanya naman tayong pangarap sa buhay. Ako nga, dati OFW ako, pero walang nangyari. Ngayon, back to reality na tayo. Ganun lang yung buhay. At least, nararanasan natin yung mga buhay na magaganda. Yun na lang, yung memory na lang natin, yung inspiration natin. Nakakasakay tayo ng aeroplano, international airport, nakakapasok tayo sa duty free. Diba, ang sarap nun balik-balikan. So, ganoon talaga yung buhay. Hindi habang buhay na namamalagi tayo sa isang lugar lang. Uuwi at uuwi tayo sa ating bayan, sinilangan. Diba? Sarap nung mga panahon na bata ka pa. Kaya kayo, kung OFW ka man, ang i-advise ko lang sa inyo, mag-ipon kayo. Huwag yung nagpapadala kayo lagi-lagi. Mag-budget din kayo sa sarili ninyo. Kasi ako, ganun din ang nangyari sa akin. For 3 years, wala akong naipon. Pero, na-realize ko na kailangan pala akong mag-ipon para sa future at hindi habang buhay, nasa abroad tayo at healthy tayo. So, nang umuwi ako, nag-business ako, tapos ngayon, nakabili ako ng farm. Kaya, papasalamat pa rin ako sa kabataan ko. Kahit pa paano, may na-achieve ako sa sarili ko. Di ba, guys? So, kayo, mag-ipon kayo lahat. Hindi lahat ng panahon ay na-handle natin yung mga bagay-bagay na gusto natin. Hindi tayo nanatili na habang buhay sa isang lugar, kundi uuwi tayo sa ating bayan, sa ating lugar. Sabi nga ng iba, ang sarap mamuhay sa probinsya. Totoo yan, masarap talaga mamuhay. Kapag kontento ka na, kontento ka kung anong meron ka. Ay nako, pati buto halos kainin na. Dahil nga, kulang-kulang yung pagkain dito. Tapos sasabihin nyo, ang sarap mamuhay sa bukid. Ay nako, nagkre-craving lang kayo ng bukid. Pero kapag andito na kayo, napakahirap talaga. Bagay lang yung mga taong may pension na, tapos yung pension nila tag 30,000, 40,000. Tapos dalawa na lang kayo na kakain ng asawa mo. Tapos yung mga anak mo ng ibang bansa.
Tapos kung gusto mo mag-shopping, bababa ka lang. Kung boring ka na, pupunta ka ng city ng 3 hours, 4 hours na mag-travel para lang mag-shopping. Pero kung ganito, napakalayo. Kasi kami dito sa pinakatuktok ng bundok, wala pang generation. Kaya yan guys, pati buto kakainin na dahil napakalayo ng market. At saka kapag pupunta ka ng market, kailangan may pera ka, may 10k ka, kasi mag-grocery ka. Ayan guys, napakahirap talaga ng buhay dito sa bukid kung alam lang ninyo. Kaya kayo, mag-ipon kayo, baka may pera pa kayo, mag-ipon kayo kasi mahirap talaga ang maging mahirap. Bikitin ng bitsin, taglambo. Kuan mong gamay na ito. Kung sa kali si Jelmar ba, pigat tilapan. Oo, tumakay. Ha? Panganap yan talaga na kita Kasikit mag-apin ko sa mga kapitan. ano bukid? May tagaw siya. Kana special nga pagkaon diri sa bukid. Ano ba yan sa mga kulang-kulang? Tama yan, pagsabaw sa pagkuha na sana diyan pagkulo, subo, magkakuha na rin ba? Hindi naman naman ito ako. Ayun guys, ganito talaga yung sitwasyon namin. Ang daming lamok, walang pang lotion, walang off lotion, wala lahat. So napakahirap talaga. Kaya huwag kayong mangarap ng ganitong buhay. Oo, masarap yung ganito kapag sanay ka. Pero kapag hindi ka sanay, huwag mo nang pangarapin. Mahirap na talaga ang buhay dito sa bukid. Maganda lang ito kapag matanda ka na. Sarap lang pumunta dito, pero kapag bata ka pa, dami mong pangarap, mas lalo kang mababaliw dito sa bukid. Sinasabi ko, napakahirap talaga. Mag-telling story tayo guys sa past natin. So, nung mga panahon, mga edad ko yata is 28 years old. So, nabigo ako sa isang
nobyo ko, naghiwalay kami. Tapos sabi ko sa sarili ko, gusto kong pumunta doon sa pinakatuktok ng bundok. Doon ang gusto ko kasi gusto ko makarinig ng mga tunog ng ibon. Maganda kasi mag-relax kapag tahimik ang isang lugar. Walang kapitbahay, wala lahat. Tapos maganda yung tanawin. Nakaka-relax yun. At saka malamig yung simoy ng hangin. At marami kang maririnig na ibon. Talagang nakaka-relax yun dahil kami dito. Kapag nakakarinig ako, kapag oras na ng gabi, mga 5:36, napakaganda talaga ng mga tunog ng ibon. Yun ang pinakamasarap sa tainga. At may isip mo, yung pangarap mo sa buhay na yuyumaman, sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo pala yun madadala. Hanggang dito na lang yung pananatilit natin dito. Simple lang. At tama na makapag-aral yung mga anak natin makapagtapos. Iba talaga yung pinaghirapan mo kaysa hindi mo naman pinaghirapan. Napakasarap talaga sa pakiramdam ng yung nakikita mo na bahay, pinaghirapan mo, yung nabili mo ay pinaghirapan mo lahat. Napakasarap nun, yung hindi galing sa nakaw. Isa ka hektarya. Isa ka hektarya malang yan nilo eh. 1 point. Pabagilan na kayo namin ng kahoy, oh. Makabot ka nila Jasmine yung isa ka hektarya lang.
saging. Lewa dia day. Tanong pa siguro ng matikarong sa una. Walang gibatlong kol. Wala mo'y, kasi tawag ka na, practice. Si Sir RJ. Ano na kausa? Ganito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-remove ng cover ng niyog. So, napakahirap nito guys, kaya itong mga ganitong trabaho ay hindi talaga pwede na gawin mo. Mangarap ka kung anong gusto mo sa buhay, magpakalayo-layo ka, pero guys, joke lang. Pero alam nyo, dito kasi mas less kasi yung financial, pero mas less yung pera na income sa pang-araw-araw nakikitain mo. So, ganun din yung buhay. Dito kasi sa probinsya, tahimik, yung hangin, presko talaga, yung mga sariwa lahat, organic lahat. So, mas okay dito manirahan kasi wala kang makikita ng mga kung ano-ano dyan, ng mga pagkain na hindi naman healthy. So, kahit mahirap kami dito, kahit ganito yung trabaho namin, proud kami dahil healthy kami. So, ganito, kapag ganito yung trabaho mo, yung mga kaugat-ugatan mo na na exercise, diba? Kaya bihira ka lang dito makakita na may sakit na diabetic at saka high blood at saka anong tawag doon? Kidney, sakit sa kidney kasi kapag sumasakit yung balakang mo, umiinom ka na lang ng sabaw ng buko, 'di ba? So mas maganda dito pa rin manirahan sa totoo lang. Pero kung ambisyosa ka, huwag kang pumunta dito dahil hindi bagay ito sa inyo. Diba guys? So, yung mga taong kontento sa buhay, yun lang ang bagay dito, manirahan. Kasi, makontento na kung anong mayroon. Diba? Pero kung gusto mong yumaman, kung gusto mong nag-craving ka sa city, go ahead. Mas bagay ka doon. Pero kapag makontento ka sa sarili mo, bagay ka dito. Kaya sinasabi ko, kapag ambisyosa ka, huwag mong subukan tumira dito at huwag mong subukan mag-asawa ng taga rito dahil hindi talaga ito pwede sa iyo. Di ba guys? Nakita mo ba yung nakita ko? Charot. Yung dalawang matanda, walang asawa yan guys, mga senior na yan. Ay, hindi pa pala yung isa. Yung isa is 55, tapos yung isa is 58 yata. So, lahat sila walang asawa. Nakakaawa talaga yung kalagayan nila guys. So, ayan. Hi guys. Nung bata pa sila hanggang ngayon, ganyan pa rin yung trabaho nila. Hindi sila nag-asawa kasi takot yata sa obligasyon. So anyways, hanggang dito na lang. Paki-subscribe sa aming mga video at paki-support guys.